Tayo po ay magpatuloy. Basahin po natin, kung kayo ay may mga Biblia, basahin natin mga kapatid, ako po yung inyong sabayan. No? At basahin po natin ang Matthew 11:28. So ito yung mga kapatid, hindi na po iba sa atin itong verse na ito sapagkat ito yung lagi nating naririnig, lagi ito nating nababasa. Mga kapatid, halos yung iba sa atin dito, memory verse na po ito. Sabi dito mga kapatid, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan. Ulitin ko, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa oras po na ito, nasa Diyos ang kapahingahan. Yan. Nasa Diyos ang kapahingahan, mga kapatid. Pero mga kapatid, kahit, alam niyo po mga kapatid, kahit maraming tao na alam na nasa Diyos ang kapahingahan, pero marami pa rin tao na lumalayo sa Diyos. Tama? Marami pa rin tao na tumatalikod sa Diyos. Marami pa rin tao na hindi nagtitiwala sa Diyos. Napakaraming tao na ganun pa rin po mga kapatid. So, hallelujah, yung kanilang paniniwala ay hanggang doon lang sa pagkakilala nila sa Diyos. Pero hindi talaga yung buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi pag sinabi kasing buong pagtitiwala, tandaan po natin mga kapatid, ay dapat kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi mo iiwan ang Diyos. Hindi ka lalayo sa Diyos kasi nagtitiwala ka sa Kanya eh. Kahit sabihin mo na wala ka nang makitang pag-asa, kahit sabihin mo wala ka nang, parang nakikita mo walang solusyon yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero dahil nga buo yung pagtitiwala mo sa Diyos, hindi nawawala yun, mananatili ka. Mananatili ka sa ating Panginoon. Hindi ka hihiwalay sa Kanya. Hindi mo iiwan ng Panginoon. Hindi ka magdududa sa kakayahan ng Diyos. Hindi ka mag-aalinlangan sa mga bagay na pangako ng ating Panginoon. So, ito ngayon yung isa sa pinaka-importante kasi ito ngayon yung dahilan kung bakit po mga kapatid maraming tao na humihiwalay sa Diyos. Humihinto sa paglilingkod sa Panginoon, humihinto sila sa pagsamba, humihinto sila sa pagtitiwala, humihinto sila sa pananampalataya. So, kailangan po natin ito na malaman po mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, na tayo, mga kapatid, pakinggan po natin ng maigi. So, una dito mga kapatid, ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay nag-aalok sa atin na lumapit sa Kanya ang lahat na nagabibigatang lubha, para makasumpong ng kapahingahan. So, ito ba'y sinabi ng ating Panginoon? Amen. Di ba ito'y sinabi niya? Pangako niya ito sa atin. Siya na mismo ang nag-aanyaya sa bawat tao. Sa bawat tao na lumapit sa Kanya. Sabi, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha. Amen po ba? Pero, kahit sinabi na ito, kahit nakasulat na ito, kahit ang Panginoong Jesucristo na mismo ang nagsabi, pero marami pa rin na hindi nagtitiwala sa salitang ito. Amen po ba? Minsan may mga tao po, mga kapatid, na ang kanilang kaisipan, yung alam nyo yun, na kasi ang Panginoon pagka humingi, nandiyan naman ang Panginoon, dumidinig naman ang Panginoon, kaso matagal di ba? Kaso matagal kasi ngayon ko na kasi kailangan ngayon ko na nais di ba? Kasi minsan, ang Diyos naman pagka humingi ka sa Kanya, kaya niya namang ibigay agad Tama? Kaya niya namang ibigay agad sa iyo Kaso, minsan, nasa sa atin kasi yung problema. Nasa sa atin yung problema mga kapatid, kung bakit hindi agad maibigay ng Panginoon. Kaya minsan, yung kahit gustong ibigay agad ng Panginoon, nauudlot, tumatagal. Kasi nasa sa atin ang problema. Amen? Marahil, isa sa problema, kulang ka sa pagtitiwala sa Diyos. Amen?
Minsan naman, o kaya naman, nag-aalinlangan ka sa kakayanan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon. O kaya naman, hindi ka talaga nagtitiwala sa Diyos. O kaya naman, masyado kang nagmamadali. O kaya naman, minsan naman, dahil gusto mong sagot agad ang gusto mo agad na bigay sa iyo ng Panginoon. No? Kaya gumagawa ka na sa sarili mo pamamaraan. So mas lalong hindi na ibibigay ng ating Panginoon. So mga kapatid, itong salita po na ito na sinasabi niya magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingain. Totoo po ito mga kapatid. Totoo ito. Kaso nga lang, tayo lang mismo may problema na kulang tayo sa pagtitiwala sa salitang ito. Amen po ba? Kulang mga kapatid. So sabi dito mga kapatid, hallelujah, sabi, ang kapahingahan na tinutukoy sa Matthew 11:28 ay ang kapahingahan sa spiritual at kalamnan. Ito ang kapahingahan na nagmula sa Diyos kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng kapatawaran at pag-ibig at kapayapaan. Ako natin? So, sunod. Ito ay hindi lamang isang pisikal na kapahingahan, kung hindi isang spiritual na kapahingahan na nagbibigay ng kalayaan mula sa mga pasanin at mga problema ng buhay. Ito ang kapahingahan na nagmula sa pagtitiwala at paglapit sa Diyos at sa pagkakilala sa Kanya bilang ang tunay na pinagmulan ng kapahingahan at kaalaman. Yan. So mga kapatid, sabi, ang tinutukoy dito sa Matthew 11:28 po mga kapatid, ang tinutukoy dito mga kapatid, yung spiritual na kapahingahan. Hindi lamang sa laman, kung hindi sa spiritual. Mga kapatid. So, bakit sa spiritual po mga kapatid? Kasi mga kapatid, tandaan ninyo, sa loob ng isang linggo, ang mga spirit o yung ating espiritu mga kapatid, pagod yan. Nakuha ninyo? Pagod po yan. Sa loob ng isang linggo, ang daming nangyayari. Ang daming nangyayari sa buhay natin. Minsan, andyan yung naiinis ka, napipikon ka, minsan bigla yung maraming problema na dumarating sa buhay mo, kaya minsan lugmok ka, wala kang gana. Nakuha po natin, wala kang parang tinatamad ka. May mga ganun po mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, kailangan kasi yung spiritual natin magkaroon ng kapahingahan din. Nakuha natin? Kasi kung physical tayo mga kapatid, kung physical ang pag-uusapan natin, ganito, natural talaga, pag pagod ka, magpapahinga ka, uupo ka, tama? Uupo ka. Alisin mo yung pagod, kasi nararamdaman natin yung pagod yung pagod sa katawan natin nakuha natin, yung pagod sa katawan natin. Kaya natural, pagka yung katawan mo pagod, pagpapahinga ka. Minsan matutulog ka pa nga No, physical. Pero yung sa spiritual mga kapatid, ito ang kailangan natin, na kailangan din natin pagpahingahin. Kaso nga lang, ang problema, hindi ito naiintindihan ng maraming tao. Anong klase bang kapahingahan sa spiritual? Anong klase bang kapahingahan? Mga kapatid, kasi tandaan natin, pag napagod ang spiritual natin, damay pati ang physical natin. Nakuha natin? Damay pati physical natin, mga kapatid. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit ang tao hindi umaatin. Nakuha natin? Hindi umaatin sa church. Bakit? Nagkakaroon ng tamad, nawawala ng gana. Kasi nga, pagod pagod yung spiritual Kahit pagod ang spiritual, pagod din ang katawan, pagod din ang physical. Yan. So, wag po tayo mga kapatid, magpadala sa pagod ng ating katawan. Amen po ba? Amen. Huwag po tayong magpadala. So, kailangan, kung ang spiritual mo'y pagod, kailangan mo ang Diyos. Amen? Kailangan mo ang Diyos. Hindi mga kapatid na pagod na tayo, pagod na spiritual natin, ang solusyon natin, lalayo tayo sa Diyos. Hindi tayo sisimba, hindi tayo aatin. Ano mangyayari sa atin?
Kaya ang mangyayari, ang spiritual natin, sadyang talagang lulugmok ng lulugmok ng lulugmok. O baka mamatay pa. Kaya ano po ang mangyayari mga kapatid? Pag ganun po ang nangyayari, mas lalong ramdam ng isang tao ang pagod, ang bigat. Yan. Mas lalo niyang mararamdaman. Kasi hindi naman kasi solusyon ang paglayo eh. Hindi naman solusyon mga kapatid ang pagtalikod sa Panginoon. Dapat, pag lalo kang nahihirapan, nasa mga problema ka, nasa mga kabigatan ka, dapat mas lalo kang lumalapit sa Diyos. Kasi ito nga sinabi, kailangan kasi nating humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kailangan muli nating masumpungan yung kanyang pag-ibig. Kailangan nating masumpungan yung solusyon. Kaya nga tignan nyo, hindi ba kayo nagtataka mga kapatid, yung tayo, mga panahon na tayo nag-umpisa, yung bigat-bigat ng problema natin, ang bigat ng problema natin, nung tayo umatin, tapos lumuhod tayo, tapos na-revive tayo, alam niyo yun, na-revive tayo, di ba nagkakaroon ka ng kagaangan sa sarili mo? Yung feeling mo, naiyak mo na ang lahat, naisuko mo ang lahat, di ba parang feeling mo ang gang-gang mo? Di ba? Hanggang parang wala kang problema. Yun ibig sabihin, pag ganun pala mga kapatid, nasumpungan mo ang kapahingahan. Nakuha natin? Nasumpungan ang kapahingahan. Ngayon, pansinin po natin ngayon ang ating mga sarili. Baka umaati na lang tayo dito sa loob ng church na hindi natin nasusumpungan yung kapahingahan. Amen? Kaya paglabas natin ng church, dala-dala pa rin natin yung bigat. Dala-dala pa rin natin yung problema. Ramdam pa rin natin yung mga yung bigat sa puso. Ngayon mga kapatid, kailangan kong sabihin ito sa inyo. Pag pupunta tayo sa church, siguraduhin natin na masumpungan natin yung kapahingahan na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga kailangan isuko mo lahat din. Isuko natin lahat. Isuko natin sa Kanya. Mga kapatid, kasi ito kasi ang kapahingahan. Ito yung kapahingahan. Mga kapatid, yung magsilapit tayo sa Diyos. Nakuha natin? Lumapit tayo sa Diyos. Tayong lahat na bibigatang lubha. Sabi nga ng Panginoon, at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen po ba? So, yan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, isa rin bagay na gusto ko pong sabihin sa inyo, pag ang tao ay hindi niya lang pinansin ang pag-church o ang pagsisimba, no? Huwag nating sabihin na siya'y lumalakad pa sa spiritual. Tandaan natin, hallelujah, pag ganun ang klase ng tao, na kinakalimutan niya na sa kanyang sarili ang pagsisimba, unti-unti na po yan babagsak. Unti-unti na po yan lalayo sa Diyos. Lahat ng mga bagay na nakasanayan niya sa pang-spiritual, yung prayer life niya, unti-unti niya nang aalisin, yung devotion niya, unti-unti niya nang aalisin, yung mga bagay. Marami na, malaki ng posibilidad mga kapatid na siya'y babalik sa sanlibutan. Na madali na lang niyang gawin yung mga bagay na nasa sanlibutan mga kapatid. Amen po ba? Yan po mga kapatid. So, kailangan natin ito, yung kapahingahan sa spiritual mga kapatid. Basahin natin ang Psalms 34 verse 18 na sinasabi dito, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang may mga pagsisisig diwa. Ibig sabihin, pagbagbag, parang yung nahihirapan, nabibigatan, yan, may mga pasanin, yung mga nasa kahirapan, yan. So, malapit pala ang Diyos doon. Kaya mga kapatid, hindi kayo nagtataka, pag kayo'y puno-puno ng pagsubok, tapos pag naalala niyo ang Panginoon, di ba, nagkakaroon kayo ng na yung parang hindi maintindihan na nararamdaman. Nagkakaroon kayo na nangungusap talaga ang Diyos, mga kapatid. So, kailangan mga kapatid na ang Diyos ay malapit. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga pagsisising diwa po mga kapatid. Yan. Kaya mga kapatid, pag tayo nahihirapan, pag tayo nabibigatan, huwag nating ilagay sa sarili lang natin
Hindi, kaya ko to. Hindi, kaya ko to. Kaya ko tong solusyonan. Hindi mga kapatid. Kailangan nating lumapit sa Diyos. Kasi kung sa sarili nating pamamaraan, maaari pa tayong magkamali. Maaari pa tayo mga kapatid, maaari pa tayo lumayo sa Panginoon. Kasi pag sa sarili lang natin, mga kapatid, makakagawa lang tayo ng kasalanan. Amen? So, mas lalo lang mahihirapan yung ating spiritual. Yan. So, kailangan mga kapatid, pag tayo nahihirapan, luhod agad. Humingi agad ng tawad, magsisi sa Panginoon kung may nagawang kasalanan. Sabihin agad yung bigat na nararamdaman sa ating Panginoon. Naintindihan po natin mga kapatid. Yan po, sabi dito, kahit ganito mga kapatid, pero maraming tao pa rin na lumalayo sa Diyos kahit alam nila ang nasa Diyos ang kapahingahan. So yun nga yung sasabi ko sa inyo agad na marami pa rin tao na lumalayo sa Diyos kahit alam nila na nasa Diyos ang kapahingahan. Napakarami pa rin po na lumalayo sa Panginoon. Marami pa rin po na hindi nagtitiwala sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, nasa unang bahagi po tayo mga kapatid. May 4 na dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa Diyos dahil sa kahirapan. No? Alam niyo mga kapatid, maraming dahilan kung bakit ang tao ay lumalayo sa Diyos. Marami siyang dahilan, hindi lang sa mga problema, hindi lang sa kahirapan ng buhay, hindi lang sa mga bagay na dumarating sa kanyang buhay, kundi marami pa kung bakit lumalayo ang tao. Pero ito, 4 na bagay lang, hallelujah, na ibibigay ko sa inyo muna. Na yung dahilan na kung bakit lumalayo ang tao dahil sa kahirapan. Una mga kapatid, sabi dito, hindi nila nakikita ang Diyos na tumutulong sa kanilang mga pangangailangan. Una. Pangalawa, hindi nila nauunawaan ang mga plano ng Diyos. Yan. Pangatlo, nakakaranas sila ng mga pagsubok at paghihirap. Pang-apat, hindi nila nakikita ang mga sagot sa kanilang mga panalangin. Sa una, dito tayo. Sabi sa una, hindi nila nakikita ang Diyos na tumutulong sa kanilang mga pangangailangan. Sabi dito, hindi nila nakikita ang Diyos na tumutulong sa kanilang pangangailangan, kaya't sila ay nawawalan ng tiwala sa Kanya. Mga kapatid. So, ito pala daw yung mga tao na kung bakit sila lumalayo sa Diyos, mga kapatid, hindi nila nakikita ang Diyos na tumutulong sa kanila. Mga kapatid. Parang bulag sila, mga kapatid, sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Isang bagay na halimbawa, mga kapatid, ito lang yung isa sa nakikita ko. Kung bakit hindi nila makita, mga kapatid, unang-una, gusto nila pag sila'y humingi sa Panginoon, gusto nila yung mabilis agad ang dating. Nakuha natin? Kaya pagka hindi agad dumarating, parang hindi naman dinidinig ng Diyos ang panalangin ko eh. Ganun agad ang nasa isip nila. Nakuha natin? Ganun po mga kapatid. So, ito yung mga tao na hindi nila nakikita yung pagtulong ng Diyos sa kanilang buhay. Alam niyo po ba mga kapatid, sa bawat araw, malaki ang naitutulong ng Diyos sa atin. Napakalaki po mga kapatid. Hindi po maliit Malaki ang naitutulong ng Diyos sa atin sa araw-araw. Tandaan natin mga kapatid, pagising pa lang natin ng umaga, doon pa nga lang yung matutulog ka eh. Meron nang ginawa ang Diyos sa iyo eh. Pinagpapahinga niya ang iyong katawan. Amen po ba? Pagising mo pa lang, malaking tulong na ulit yun. Binigyan ka niya ng lakas, binigyan ka niya ulit ng buhay. Nakuha natin? Tapos pagkatapos yun, iingatan ka pa niya. Kasi pwede naman eh. Paglabas natin, pwede tayong ma-aksidente. Paglabas natin, pwede anong mangyari sa atin. Pero hindi pinapahintulot yun ng Diyos. Ibig sabihin, yung kaligtasan na nasa sa atin, laging nasa kamay ng Diyos. Kaya, papasok ka ng trabaho, uuwi ka, ligtas ka. Walang nangyayari sa'yo na masama. Amen po ba? Sunod doon, yung pagpapala na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Napakalaki ng tulong ng Diyos sa atin. Pero, bakit may mga tao pa rin na ganito na hindi nila nakikita yung tulong ng Diyos sa kanilang buhay?
hindi nila nakikita, mga kapatid. Amen po ba? Kasi minsan ganito tayo mga kapatid ang Panginoon ginagawa nating genie. Pag humingi tayo, isang ganun, nandiyan agad. Hindi naman yun pwede mga kapatid. Kailangan pag humingi tayo sa Panginoon, kailangan may bagay rin na proseso. At meron ding bagay na makikita sa iyo na talagang bursigido kang hingiin yun. At isa pa, kung talaga yung ay makakatulong sa iyo, yung hinihingi mo. Yun nga yung mga kapatid na lagi nating pinag-aaralan, no, kung bakit minsan hindi dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Minsan, tignan mo kung ano bang prayer life mo. Ano ba yung panalangin mo? Yung ba talaga kailangan mo sa spiritual mo o hindi? Kaya baka naman hindi binibigay sa iyo ng Panginoon kasi nga hindi naman talaga yun ang kailangan mo. At hindi naman talaga yun. Nakuha natin? Kasi baka pag ibinigay sa iyo ng Panginoon yun, mas lalo ka mapalayo sa Panginoon. No? O kaya naman minsan, sinusubok ka lang ng Panginoon. Kung hanggang saan yung katapatan mo o hanggang saan yung paghihintay mo. Nakakuha natin? Yan po mga kapatid, yan. Maraming tao na hindi nila po nakikita yung tulong ng ating Panginoon. Akala nila, hindi sila tinutulungan ng Panginoon. Akala nila na walang sagot ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Akala nila, hindi na sila sinasamahan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mas gumagawa na lang sila ng mali. Mas lalong hindi naman sasama doon ng Panginoon. Pag tayo ay gumagawa pa ng mali, amen po ba? So yan po mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, hindi nila nauunawaan ang mga plano ng Diyos. Yan. Ito yung mga bagay na hindi nila nauunawaan yung plano ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, may plano ang Diyos. At yung plano ng Diyos maganda. Hindi po ito katulad ng plano lang ng tao. Kung ikaw, yung plano mo maganda, mas maganda ang plano ng Diyos para sa'yo. Amen po ba? Kaso nga lang, hindi yun nakikita ng tao. Hindi po yun nakikita ng tao. Ang nakikita ng tao, yung sarili nila pa rin plano. Ay, gusto kong maging ganito. Ay, gusto kong maging ganito. Pero hindi nila naiisip yung ba yung plano ng Diyos para makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon? Para hindi ka makalimot sa hindi ka makalimot sa Diyos? Kaya minsan mag-isip-isip po tayo mga kapatid sa sarili nating plano. Baka mamaya, sarili lang talaga natin yung plano at hindi kasama ang Diyos doon. Pag hindi kasama ang Diyos doon mga kapatid, delikado yun. Yun yung magiging dahilan kung bakit ka lalayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nakuha natin? Amen. Yun po ang magiging dahilan mga kapatid. Kaya mga kapatid, napaka-importante pag tayo ay magpaplano sa ating sarili, siguraduhin mo na kasama mo ang Diyos sa plano mo. At yung plano mo na yun ay gusto rin ng Diyos yun para sa'yo. Nakuha natin? So, ayan po. So, hindi nila alam kung ano yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Hindi po nila na alam po mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng isang hint mga kapatid. Yung mga plano ng Diyos sa atin. Marami plano sa atin eh. Pero una, ang plano sa atin ng Panginoon, gusto tayong iligtas. Isang plano ng Diyos. Kaya nga niya tinawag eh. Kaya nga niya tayo tinawag mga kapatid eh. Para tayo gusto niyang maligtas. Pangalawa, pangalawang plano ng Diyos sa atin, gusto niya tayo maging mga anak. Gusto niya tayo maging mga anak. Pangatlong plano, mga kapatid, hallelujah, gusto niya tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun yung pangatlo niyang plano. At ang pang-apat na plano, gusto ng Diyos ay mapabuti tayo. Yan po ang plano ng ating Panginoon. Kaso, mga kapatid, hindi nakikita ng tao. Amen po ba? Pagka ang plano ng Diyos ay dumarating sa tao, no? Ang iniisip nila ay hindi yan yung plano ng Diyos. No? Inaayawan nila po mga kapatid. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ibig sabihin, pag ang Diyos ay may plano sa tao, tinatanggihan ng tao.
Kasi, yung plano ng Diyos, mga kapatid, ay gusto niya nga mapabuti tayo eh. Kaso nga lang, ang nakikita ng tao ay mapapasama siya. Yun ang nakikita ng tao. No? So, kaya mga kapatid, hindi eh. Kaya mag-ano siya ng sarili niyang pananaw. Sarili niyang, pag-iisip. Hindi, ito yun eh. No? So, yan po mga kapatid. So, yun yung pangalawang dahilan kung bakit lumalayo ang tao. Hindi nila nauunawaan ang mga plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-importante na maunawaan natin at maintindihan natin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa atin. Kailangan nating maintindihan po. Pangatlo, mga kapatid, nakakaranas sila ng mga pagsubok at paghihirap. So, ito yung isa pa, pangatlong sanhi kung bakit ang tao ay lumalayo sa Diyos. Dahil sa mga problema o mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Dumarating sa... Maraming tao po mga kapatid na umaayaw pag nakakaranas na po ng ganito. Maraming tao na tumatalikod sa Diyos pag nakakaranas na po sila ng ganito. Amen po ba? Napakarami pong tao. Sabi dito, nakakaranas sila ng mga pagsubok at paghihirap na hindi nila inaasahan. Kaya sila ay nawawala ng tiwala sa Diyos. Kaya nawawalan sila ng tiwala po mga kapatid. Sa mga bagay na dumarating sa kanilang buhay, mga kapatid, ito ang nangyayari sa kanila. Yung mga una nating nabasa, yung number 1 saka number 2, hindi nila nakikita ang Diyos na tumutulong sa kanila. Hindi nila nauunawaan ang mga plano ng Diyos sa kanila. Kasi bakit? Nakapokus sila, mga kapatid, doon sa mga problema, sa mga hinaharap nila. Hindi nila tinitignan yung mga, yung mga plano ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila nakikita o tinitignan kung paano sila tinutulungan ng Diyos. Praise the Lord. Hindi nila nakikita kasi nakapokus sila sa mga pagsubok at paghihirap. Ayun nga yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, mga kapatid. Nakatingin sila sa mga bagay na nakikita dito sa mundo. Doon sila nakatuon. Doon sila nakatuon. Kaya ano po ang nangyayari, mga kapatid? Nawawala sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, dapat ituon natin ang ating mga isip sa langit. Dapat kung tayo nakatingin sa kaharian ng Diyos, sa kingdom ng Diyos, doon tayo dapat nakatingin, mga kapatid. So mga kapatid, yan po, huwag tayong magpapadala sa mga pagsubok at paghihirap. Pag dumating yung bagay na ganito sa ating buhay, dapat alam na natin kung sino ang solusyon. Dapat alam na natin kung sino ang lalapitan natin. Dapat alam na natin kung sino yung kalakasan natin. Amen po ba? Pang-apat po mga kapatid, hindi nila nakikita ang mga sagot sa kanilang mga panalangin. So, ito yung isa sa nagiging dahilan. Dahil hindi nila nakikita yung mga sagot sa kanilang panalangin. Kaya nga may mga nag-iisip, di ba mga kapatid? Parang hindi naman ako sinasagot ng Panginoon. Parang wala namang Diyos. Kasi kung may Diyos talaga, dapat ibinibigay sa akin ng Panginoon yung mga dalangin ko. Yung mga hinihiling ko. So may mga ganun po mga kapatid. So sabi dito, hindi nila nakikita ang mga sagot sa kanilang mga panalangin, kaya't sila ay nawawala ng pag-asa at lumalayo sa Diyos. So dahil hindi nila nakikita yung sagot ng panalangin nila, nawawalan sila ng pag-asa sa Diyos. Amen po ba? Nawawalan po sila ng pag-asa sa Diyos. Yan po mga kapatid, yung 4 na dahilan kung bakit ang tao ay lumalayo sa Diyos. Karamihan. Pero hindi naman lahat dahil doon. Hindi naman lahat dahil doon mga kapatid. May mga tao pa rin naman talagang kahit may dumating na problema, matatag sila sa pananampalataya. Sabi dito mga kapatid, kapag ang isang tao ay lumalayo sa Diyos, maaaring mawala ang kanilang pananampalataya dahil sa iba't ibang mga dahilan, tulad ng mga pagsubok
paghihirap, no? O hindi pagkakaroon ng tamang pag-unawa sa mga plano ng Diyos. So mga kapatid, ito ang isa sa mga importante mga kapatid sa atin bilang isang mananampalataya na dapat makita natin kung ano yung tamang pag-unawa sa mga plano ng Diyos. Dapat maunawaan natin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos. Maintindihan natin kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating hayaan yung parang ang buhay natin o yung pananampalataya natin, hindi natin alam kung saang direksyon. Kailangan maintindihan natin yung plano ng Diyos. Yun kasi ang isa sa pinaka-importante. Kasi pag naiintindihan mo kung ano ang plano ng Diyos sa iyo, parang ganito. Pag naiintindihan mo kung bakit ka nag-aaral, di ba? Na pumapasok ka sa school, di ba? Pumapasok ka pa rin kahit nga nahihirapan na siya eh. Kahit nga yung yung utak niya, yung ulo niya, ang sakit-sakit na, pero pumapasok pa rin siya, nag-aaral pa rin siya eh. Kasi bakit? Nakikita niya kasi yung halaga ng pag-aaral. Nakikita niya. Kaya karamihan sa mga ganon, ang isip nila, kailangan ko magtiis. Makatapos lang ako, giginhawa na ako. Magiging maayos na ang buhay ko, kailangan ko lang pagsikapan, kailangan ko lang magtiis. Diba? May mga ganon. So dapat ganun din po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dapat maintindihan natin, maunawaan natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayo na sapat, agad lang tayo ng atin, simba lang tayo ng simba. Kailangan maintindihan natin. Kaya minsan mga kapatid, may mga Kristiyano na hindi nila maintindihan na kailangan pala talaga nilang magamit sa loob ng iglesia. Amen? Kaya yung tao na yon hindi nila naiintindihan. Kontento na sila, na nakaupo na lang sa upuan, na nakikinig na lang. Ayaw nilang magpagamit sa Diyos. Kasi bakit? Hindi kasi nila naiintindihan yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Yan po mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, praise the Lord, sa Hebreo 3:12, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So mga kapatid, isang babala sa atin ni Apostol Pablo. Sabi mga ingat tayo. Mga ingat. Ulitin ko, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Mag-ingat tayo ba kasi may pananampalataya sa atin ay na walang pananampalataya. Mga kapatid, wala na tayo ng pananampalataya, At yung ating puso ay pusong masama na. Pusong masama na. Ngayon, sabi, ito yung nagiging dahilan kung bakit na humihiwalay tayo sa Diyos na buhay. Na ito ang nagiging dahilan. Kaya sabi na Apostol Pablo, mag-ingat tayo mga kapatid. Ingatan natin. Kaya kailangan lagi nating sinusuri ang ating pananampalataya mga kapatid. Sabi dito, ngunit ang Biblia ay nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagbabago at siya ay tapat sa mga nangangailangan. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago, tapat siya sa mga tao na nangangailangan. Tapat siya mga kapatid. Sabi dito sa 1 Peter 5:7 na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. So mga kapatid, magtiwala po tayo sa salita ng Panginoon. Pagkatiwalaan po natin ito. Ngayon, oo, nahihirapan ka. Oo, ngayon, naguguluhan ka. Oo, ngayon, nabibigatan ka. Pero pag pinagkatiwala mo yan sa Panginoon, isinuko mo yan sa Panginoon, sabi ng Panginoon, bibigyan niya kayo ng isang tunay na kapahingahan. Hindi ito yung pahinga lang sa physical, kung hindi pahinga sa spiritual, mga kapatid. Spiritual. Kaya napaka-importante po niyan na maintindihan po natin. Pagka may mga bagay na dumarating sa ating buhay, kailangan po mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang hanapin natin kasi nasa Kanya ang kapahingahan.
Naiintindihan po natin mga kapatid. So mga kapatid, hanggang dito lang muna po ang ating pag-aaralan about dito, no? Sa kapahingahan po mga kapatid. Mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong madadala sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. Kailangan mas lalo kang nahihirapan, dapat mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon.